Tore. Yan. Yung laban nyo ni Mayor, kasi, siguro huwag na si Mayor hamunin mo. Siguro ako na lang, no? Bahagan tayo ng mukha, ha? Na alam niyo po, kasalanan po nating mga Pilipino yan kung bakit bumabaha. Alam mo kung bakit? Sinabi na ng ating Pangulo na kapag bumabagyo, yung tubig ay ipunin nyo. Naku, pagdating ho sa balagbagan ng mukha, hindi ho makakakana itong si Nicolas Torre dito kay Sir Jack. Yan na nga ho ba sinasabi natin. Naglabas na ho ng sama ng loob ang sambayan ng Pilipino. Kahit saan ho tayo humarap sa mundo ng social media, ang dami hong nanghahamon dito kay Nicolas Torre. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga nahihirapang mag-subscribe, iscan nyo na lang ho yung QR code na yan sa baba. Ayun na nga mga kababayan, bago tayo dumako dito kay Sir Jack, meron nung banat itong si Attorney Ferdy Topacio. Bago natin pag-usapan niya ang buong speech na yan, buong interview na yan, itong si Attorney Ferdy, meron ho muna tayong patikim dito. Sino nga ba ang may kasalanan kung bakit kaliwat kanan ang nararanasang baha ng ating mga kababayan ngayong mga panahon na to? Sa kabila ng meron tayong 5,500 flood control, ganito pa rin hong katinding baha ang ating nararanasan ngayong mga panahon na to. Heto ho talaga ang totoong dahilan. Sino may kasalanan? Heto ang totoong may kasalanan. No? Attorney Ferdy, pasok. Sa kabila ng katakot-takot na baha dito sa Metro Manila, na alam niyo po, kasalanan po nating mga Pilipino yan kung bakit bumabaha. Alam mo kung bakit? Sinabi na ng ating Pangulo na kapag bumabagyo, yung tubig ay ipunin nyo para gamitin pagtagtuyot. O hindi nyo ginagawa, kasalanan nyo yan, mga kapwa ko Pilipino. Baka walang flood control dito sa Metro Manila. Hindi totoo yun. 5,500 ang flood control. Di ba? Wala akong nakikita flood control. Di ba galit na galit sinabi niya, tayo ay may nagawa at may magagawa. Ganun-ganun pa siya. Di ba? Noong isang taon yun na zona, di ba? Oo, ganun-ganun pa. Di ba? Malapit na zona ulit. Malapit na yung zona ulit. Malapit na zona, kaya yung mga birada na yan, itong si Attorney Ferdy Topacio ay talagang napapanahon, no? Napapanahon ho yung mga ganyang klaseng birada. Paalala sa ating mga kababayan na nung huling zona ay talagang matinding pambubudol ang ginawa nitong bangag na to. Oo, pero ganun pa rin. Ipunin nyo kasi yung mga tubig bahan, may kung ano-anong ipunin at bitbitin sa Malacanang at ipahigop lahat kay bangag. Pulutang dyan na kung ano-anong unidentified na objects, ipunin nyo kasi, sumunod kayo sa Pangulo. Sa kabila ng katakot. Ayun o. Ngayon, siguro maliwanag na ho sa ating mga kababayan kung sino nga ba ang may kasalanan kung bakit napakatindi ng baha sa Pilipinas. Ang may kasalanan ay ang sambayan ng Pilipino. Kasi dapat ho talaga inipon natin yan. Ginawa na ni Marcos Jr. ang kanyang part. Ibinida na niya yung 5,500 flood control noong huling zona niya. Kung gumagana o hindi gumagana, hindi na para sa atin pa para magtanong dyan. Wala na ho tayong pakialam dyan. Ika nga, kinuwento ko na nga, tapos hanapin nyo pa. Diba? Ang demanding nyo naman. Gaganunin tayo ni Marcos Jr., diba? Ibinida ko na nga lason ako, tapos hahanapin nyo pa. Grabe naman kayo. Baka bigla tayong ganunin Kaya gawin na ho natin ang part natin. Ipunin natin lahat ng basura, lahat ng tubig at itambak natin dyan sa Malacanang. Diba? Yun na lang ang part na magagawa natin para dito sa administrasyon na to. Lahat ng basurang malilikom, ilala dyan sa Malacanang lahat. De, joke lang. Baka magalit yan si Coca. Biglang bumantot yung lugar nila dyan. Sa bagay, kahit wala namang wala namang basura dyan. Puro basura naman nakatira dyan. Eto na ho mga kababayan. Nagsalita na ho itong si Sir Jack. Kaugnay dyan sa hamunan nitong si Mayor Baste at nitong si Nicolas Torre. Siya na lang raw. Nicolas Torre, papalag ka ba? Nako, ito medyo hindi naman sa pag-aano, Sir Jack. Ako, matagal na kitang sinusubaybayan. Matagal na kitang pinapalo. Isa ka sa mga influencer na sinusubaybayan ko talaga kasi malulupit ang mga content mo. At yung huling balagbagan nyo nung kamukha ni Torre, anak ng toko, yan ang sinasabi ko. Undercard ka na lang. Undercard na lang kayong dalawa ni Aura. Sir Jack, ito idol ko to. Ni-real talk ho niya yung si Aura. Sinoplak ho niya ng napakatindi. Pakinggan ho natin mga kababayan. Sir Jack, pasok. Sarot sa'yo, General Tore. Yan. Yung laban nyo ni Mayor, kasi, siguro huwag na si Mayor hamunin mo. Siguro ako na lang, no? Bahagan tayo ng mukha, ha?
Baka tayo na muya-wuyaan. Alright? So mo, ano eh, 5 oras na eh. Walang awatan eh. Ha? Gaya na lang, hinahamon ko na. Ako na lang. Non-stop, no? 5 oras labas agad ng balagbagad ng muka. Yang si Sir Jack, lalabanan ka, Nicolas Torre. Huwag na si Mayor, lag namin yun. Ako na lang kanabanin mo, okay? Wala namang magbasok dito, wala namang hihilayang kasag na eh. Ako na lang. Yeah, comedian ho talaga. Comedy ho talaga ang content niyang si Sir Jack, no? Hindi ho, yung yung kapansanan niya o yung pagiging niya, yung niya, bata yan, di pa pagkabata nagkaganyan. Imbis na ikahiya niya, ginamit ho niya para sa kanyang content at talagang nagbuboom yang si Sir Jack. Isa ho sa mga iniidolo natin yan kasi totoo ho siya. Hindi ho siya peke at hindi ho siya nagpo-promote ng galso, sugal sa social media. Saludo, Sir Jack. Okay na lang, ako na lang. Okay? Gusto ko walang vlog, gusto ko kamao sa kamao. Basagan na muya-muyaan. Alright? Basagan ng nguya. Matindi talaga itong si Sir Jack. Ito na mga kababayan, viral ho ngayon sa mundo ng social media. Itong si Atty. Rowena Gonzon. Sumangkot na rin ho sa dito sa hamunan nitong si Mayor Bastet, nitong si Nicolas Torre. Ito ready na itong si Atty. Rowena Gonzon. Ayun grabe naman yan ayan grabe naman yan Torre, lalaban ka? Ay hindi. Ang kalaban nito undercard ito. Alam niyo sinong kalaban nito? Ang kalaban nito si Romualdez. Attorney, kayong dalawa ni Romualdez, game ka? Ako magre-referee diyan. Hahawakan ko, attorney ha. Hahawakan, tirahin mo sa baba. Di ba hawakan ko ganyan si Tambaluslos. Tapos banatan mo kagad ha. Ako magre-referee. Pagka natuloy ito, si Atty. Rowena Gonzon at itong si Romualdez, talagang pati ako makikibira dyan sa mama na yan. Ito mga kababayan. Yan joke lang. Dalang naman matutuluyan, babae, lalaki. Diba? Ito talaga, mga balat sibuyas kasi mga yan, kaya kailangan. Pagka binanatan mo, kung banatan mo na kagad ng joke lang, baka totohanin Kagaya nung kay Mayor Baste. Ang sinabi lang niya, kung magpapang-abot tayo, sigurado naman kaya kita ng bugbugan. Yung support, sinabi niya ganito, sige, dali natin sa Araneta, ganito, kasi ganyan, di ba? Alam na, yung ika nga nitong si Joey, Ma'am Joey, kung sino yung unang nagbigay ng kondisyon, yun yung mga duwag. Yang si Nicolas Torre, matapang lang yan kasi Chief PNP. Pero pagka hindi na Chief PNP yan, yariho yan sa sambayan ng Pilipino. Yun ang sinisigurado ko. Kasi meron pa siyang nalalaman na kesyo, mabilis ba sila sa ganito? Di ba? Gumaganon-ganon pa yung mama na yan Ngayon naman mga kababayan, itong si Baliko ang Bibig, itong si Akbayan Party List siya, Percy Sindanya, meron siyang birada. Kaya siya wag daw tawaging Becky itong si pinagpapantasyahan mo ba? Yan na nga ba, kaya hindi tayo masyadong naglalabas, hindi tayo nagpapakita dito sa mama na to. Base dito sa post ng politiko, Akbayan Party List Rep Percy Sindanya urged the public not to call Davao City Vice Mayor Sebastian Duterte Becky, bakla. After he set condition before agreeing to fight PNP Chief General Nicolas Torre. Ito namang politiko, ang baboy talagang gumawa ng report. Ang una hong gumawa ng kondisyon dyan, yung si Nicolas Torre. Kayo dyan sa politiko, kaya kayo napaghahalatang aso ni Tambaluslos Di ba lahat ng naratibo ng administrasyon, kulang na lang. Langya kayo talaga dyan, Di ba? Ang unang nagbigay ng kondisyon, si Nicolas Torre. So, gawin natin charitable, gawin natin ganito, ganyan, di ba? Ngayon, sabi nitong si Mayor Baste, yarit lamang nagbigay ka ng kondisyon, ayusin natin. Ako rin meron akong kondisyon. At yung kondisyon niya, kung yung perang maliliko, magbebenepisyo ang mga nasalanta ngayong mga panahon na to, dito sa kondisyon itong si Mayor Baste, ang magbebenepisyo ang susunod na henerasyon at
ang mga kasalukuyang sambayanan ng Pilipino, di ba? Sambayan ng Pilipino. Kasi malalaman na natin, bangag nga ba kayo dyan sa pamahalaan? Diyan ho tayo magkakaalaman. Pero sa bagay, ang sigurado dito, hindi naman ho sila kakasadyan sa hamon na yan dahil ika nga, mga duwag ho yung mga nasa administrasyon na yan. Especially yung si Marcos Jr. Ito, rekta na ho tayo dito kay Attorney Ferdy Topacio. Ito ang mga dahilan kung bakit kailangan ng maiuwi sa Pilipinas itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilalatago nitong si Attorney Ferdy, itong si Attorney Raul Lambino, at nitong si Senator Philip Salvador. Dinaya panalo yung mga yan, nadaya lang ho. Pakinggan natin. Ngayon po, ano ang batas na umiiral hanggang ngayon dito sa Pilipinas? Meron po tayong extradition, hindi naman law ito na act ng Congress. Meron tayong extradition rules. This is a law enacted during the time of Marcos Sr. under his powers, his lawmaking powers, granted by Amendment 6 of the 73 Constitution. Nandoon po may proseso kung paano ini-extradite ang isang tao. Ngayon, sasabihin nila, hindi naman extradition yan eh. Yan ay warrant ng ICC. Ngunit, if you look at the definition of extradition, it is tantamount to extradition. Bakit? Sapagkat itong warrant na ito ay nire-request yung Pilipinas na isang taong nakikita who's found in the Philippines should be brought to the place where he has a pending case to face trial. Correct. Therefore, it falls under the definition of extradition. Yes. Okay, so extradition po yun. Klaro yun. Don't let anyone tell you different. Extradition yun. Anong nakalagay sa extradition law? I-request po dapat nung requesting state or requesting authority sa DFA ng Pilipinas. Sapagkat inter-country po yan eh. So DFA, ang DFA wala namang litigation powers yan. So under the extradition law o extradition rules natin, magiging-coordinate yan sa DOJ. The DOJ through the Prosecutor General or the General Counsel of the DOJ will file an extradition petition before the proper regional trial court. In this case, Maynila po palagi ang filing ng extradition because I've handled my share of extradition cases. Tama po yun. Alam po ninyo, mga minamahal na kababayan, kaming mga abogado, tulad ni Ferdy, lagi namin pong ini-emphasize yung principle of supremacy of the Constitution. Yes. Pagdating po dito sa Pilipinas, wala pong ibang batas na mas mataas kesa sa Constitution natin, yung saligang batas natin. So maraming nagtatanong, paano naman yung mga obligasyon natin sa mga tratado o mga kasunduang internasyonal na pinasok ng ating bansa? Ano ka mo? Tratado? Tratado. Yung nasa Malacanang, yung mga tratado. Ano ba ang gagawin natin dito sa mga treaties? Ano yung mga treaty obligations natin dyan? Katulad ng binabanggit ni Ferdy, tungkol sa extradition, tungkol po doon sa ICC, tungkol sa Interpol. Lahat po yan kasi meron tayong mga pinirmang kasunduan. Bakit natin kailangan i-implement yan sa ating bansa? Kasi sa ating saligang batas din, nakalagay po doon yung tinatawag nating principle of incorporation. Ibig sabihin, lahat po nitong mga treaties, international agreements, at mga iba pa na pinasok ng ating bansa bilang isang soberenyang bansa ay nagiging part of the law of the Philippines. Yun po yung doctrine of incorporation. Maliwanag po yan sa ating Article 2 ng ating saligang batas. I don't know if that is Section 2 or Section 3, no? That the Philippines adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land. Pero kahit na part of the law of the land pa rin yan, pag mag-violate sa ating saligang batas, hindi po pwedeng magkaroon po ng mas mataas na pagbibigay halaga kisa sa ating saligang batas. So lahat po ng ginawa nitong pamahalaan natin, itong kasalukuyang administrasyon, binabanggit nila yung Republic Act 9651 daw, at hindi naman daw nila ginamit yung batas tungkol sa
extradition. Hindi rin daw nila ginamit yung treaty tungkol sa Rome Statute, yung sa ICC. Kahit nabasahin po natin, himay-himayin natin yung binabanggit po nilang batas na Republic Act 9651 na pinasa ng Kongreso, maliwanag doon na kailangan sundin pa rin yung mga provision patungkol po kung paano dapat na ibigay ang isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan. Yun. Kung sumurrender siya voluntarily, wala na pong problema yon kasi sinusurrender na po nga rin niya yung kanyang karapatan. Pero kung ayaw niya na siya ay mapaloob sa jurisdiction ng isang dayuhan, punta po tayo sa korte ng Pilipinas. At dito sa atin, ang may jurisdiction, katulad sinabi ni Cafferty, yung korte sa Maynila, hindi po nila ginawa yan kay PRRD. At nakakalungkot na merong banta na si Senator Bato ay huhuliin din pag nag-request ang ICC at ang Interpol na arestuhin siya at ipadala rin sa ICC. Meron pa rin daw pong mga kasunod Hindi pa lang po si Senator Bato, pati raw po yung mga ibang opisyal po ng mga pulis na retirado o baka may mga active pa. Depende po sa resulta ng ongoing massive investigation na ginagawa ng ICC ngayon na palihim, mga minamahal na kababayan. Hindi natin alam, nandito po sila. Kaya wag na po tayong basta maniwala doon na wala raw cooperation ang Philippine government sa ginagawa ng ICC. Kung nagawa po nila yan kay Tatay Digong, gagawin po nila yan sa lahat po ng kanilang mga katunggali sa politika. Ito lahat po ay political persecution. Witch hunt ito. Tama yung sinabi Witch hunt. Witch hunt. Miguel Zubiri. A witch hunt or vampire hunt or werewolf hunt or whatever you are going to call it. Pero bago tayo pumasok dyan muli sa masalimot o usaping legal, papatiin muna natin aking kapatid. Opo, sa inyo lahat, I'm really blessed today. Very blessed po ako. I'm with two brilliant lawyers na katabi ko ngayon. At ako'y nagpapasalamat kasi po marami akong nadidinig sa kanila na hindi ko nadinig sa ibang mga abogado. Kasi yung ibang mga abogado, alam po natin kung kanino nakapanin. Yung po ang nakakalungkot. Ang akin pong sinasabi ngayon, maniwala po kayo sa sinasabi ng dalawang magagaling na abogadong ito. Totoo lamang po ang kanilang mga sinasabi. Kasi po para alam din po nating lahat kung ano ang batas na dapat sundin. Ito po mga sinasabi nila hindi para sa kanila. Ito po ay para malaman, magkaroon ng kaalaman ang mga Pilipinong naliligaw dahil sa mga sinasabi ng kabila na ganito. Sinasabi naman namin, nakikinamin ako kasi kasama ko sa PDP ang dalawang magigiting na abogadong katabi ko ngayon. Sa akin po, nanggigigil po ako. Palayain na po si Tatay Digong. Palayain na po ang ama ng sambayanang Pilipino. Ibalik siya ng buhay dito sa atin. The court itself is a creature of the Constitution, and the Constitution itself says, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process. Yes. All you have to do is follow the Constitution. Kaya nga, sabi nga natin lagi, whatever decisions or resolutions made by the Supreme Court, it doesn't make the Supreme Court really supreme over the other agencies or departments of government. The decisions of the Supreme Court, more particularly, pag yun po ay patungkol sa sinasabing dapat sundin ang saligang batas, ini-execute lang po yung sinabi ko kanina ng Supreme Court. Supremacy of the Constitution. Yun po ang ginagawa ng ating Supreme Court. Pero alam po ninyo, Cafferty Ibe, nababahala rin ako dito sa malawakang propaganda at masasabi natin na panlilito sa ating mga mamamayang Pilipino kung ano ba talaga ang magiging kalagayan na ni PRRD. Dahil nga una, napabalita na naghain na nga ng motion yung kanyang mga abogado na magagaling for interim release. Okay? Kita mo kaagad, nag-react yung mga tao rito na kontra sa mga Duterte, mga abogado, mga dating mahistrado,
na hindi dapat bigyan ng interim release si PRRD. Hindi dapat maging dahilan yung kanyang matanda na at siya ay may sakit o mahina ang katawan. Kasi baka siya ay tumakas o hindi na magpakita at ganito. Ganyan. Ang dami na kagad na kanilang mga propaganda na nilalabas. Ang target nila, hindi po yung audience doon sa ICC, kung hindi mga Pilipino, para mawalan po ang tiwala kay PRRD. So ang labanan na ito dito sa Pilipinas, politika pa rin ito. Perception of the people about PRRD and his current situation. Pangalawa, yung pa rin issue, nag-file ng motion na resolve the issue of jurisdiction of the ICC na kailangan resolbahin nila. Meron bang jurisdiction ng ICC pagkatapos na umalis na ang Pilipinas sa Rome Statute? Pagkatapos na hindi siya sinunod, hindi sinunod ng custodian state ang Pilipinas, yung requirement ng Rome Statute na kailangan mo nang dinala sa PRRD sa korte. These are what we call in law, simple sa aming mga abogado ito, these are what we call questions that are prejudicial before you go to trial. And that is part of due process. Mamaya, ikukoneksyon natin yan sa impeachment. Anything related to issue of jurisdiction is part of the trial. Before you can go to trial proper, resolve first those issues pertaining to jurisdiction. Hindi yung pagdidelay, hindi yung pagsasabi na ito ay ginagawa upang hindi matuloy ang trial o kaya madelay ang trial. Because what if you go to the trial yet the issue of jurisdiction is not resolved and then eventually that issue is decided na wala ngang jurisdiction ang korte? Sayang. Eh di sayang lahat. So ito ngayon, pero pagpakinggan mo itong salita ng mga abogado dito sa Pilipinas, unfortunately, no? These are brethren in the legal profession. Pag magsalita sila, guilty na si Tatay Digong. Kailangan na ikulong na yan, talagang parusahan na yan ng imprisonment of life or whatever pursuant to the rules of the ICC. Hindi po tama yun. Alam mo kung bakit? Kasamang Raul, ang integrated power of the Philippines natin ngayon, hindi lamang walang silbi, kundi partisan na po. Paano mo nasabi yan? Nagugunita niyo po yung issue ni Bicoy. Kung saan pinayagan for the first time, the IBP is supposed to be an organization of lawyers na para sa betterment ng legal profession and the system of justice sa Pilipinas. Unfortunately, yung aking mga kabaro dyan sa abogasya, hindi naman lahat. Pero itong IBP ay naging old boys club na ang ginagawa na ngayon hindi para ayusin ang system of government natin, kundi para mamulitika. Bakit? Kita nyo yung Bicoy. For the first time, ginamit ng isang tao yung building ng IBP. Can you imagine? Para magkapag-press ko ng isang tao para siraan ang presidente na very political in nature. Pinapasok pa nila yung mga madre, mga non-members ng IBP sa IBP building. Sagrado po yun eh. Kaya ako, I requested the Supreme Court to conduct an investigation as to why that is so. At ito po, yan, it has been docketed as a formal administrative complaint. Sino po ang nasa liderato ng IBP noong nangyari ang partisan political activity na yan laban kay Pangulong Duterte? Yung si Atty. Cayosa, na siya rin ngayon na nagsasabi, kumukontra dito sa interim release, doon sa remand ng impeachment. So, it is very clear that the IBP has ceased to perform its function as another check on government abuses. May narinig ba kayo sa IBP, Panyero? Noong inaabuso kami sa Quadcom, ayaw kami palapitin sa aming kliyente. Can you imagine? May narinig ba kayo sa IBP nung inaabuso yung rights ni Pastor Kibuloy? Wala naman kayong narinig. Di ba? Basta, pero pagka dito sa issue ng pagkakulong sa Hague ni Pangulong Duterte dito sa impeachment, ang bilis ng liderato ng IBP na kumampi dito sa gobyerno. So, meron akong narinig sa IBP patungkol sa akin. Gusto nila akong padisbar. Yan, dahil sa pagkampi ko kay PRRD. Sinagot ko na yan. Meron na akong sagot yan. Hindi ko na tatalakayin yan kasi nasagot ko na po yan. So, hindi ko nga dinidiscuss sa media kung ano yung sagot ko dyan. Dahil
hindi po ako gano'n na kailangan kong depensahan yung sarili ko sa media. Basta sinagot ko na po yan, hintayin ko na lamang po magiging desisyon po ng ating kagalang-galang na Korte Suprema. Pero ito ang maliwanag dito, Caverdia, Kaipe. Ang gustong mangyari nitong mga kumokontra sa mga Duterte, kay PRRD, kay BP Sara at sa mga iba pang mga Duterte, mawala sila sa political equation. 2028 na po ang tinitingnan. Kaya super laki ng, hindi natin alam kung budget yan, pero makikita natin sa mga ginagawa ngayon ng media interview ng kung sino-sinong tao. Meron pa silang plano yata na by itong July 22 yata, pupunta sila sa Supreme Court, pupunta sila roon sa tinatawag nilang People Power Monument to demand for the impeachment of BP Sara, etc. And at the same time, manawagan din po sila na dapat nang matuloy yung trial ni PRRD at masintensya na siya whatsoever. And they are even going to oppose yung sinasabi na huwag bigyan ng interim release at dalsin sa kung anong bansa. Sila ba ay makatao talagang they really believe for human rights of individuals? Kung talaga po may puso po sila para po sa human rights ng isang ordinaryong tao, Pilipino man or hindi, dapat sabihin nila, resolbahin nyo na kagad yung issue ng jurisdiction dyan sa ICC para malaman kung talagang meron bang jurisdiction ang ICC. Dahil pag nagdesisyon itong korte sa baba, para naman mai-appeal doon sa appeal body ng ICC kung tama yung kanilang magiging desisyon dito. At saka yung issue ng interim release. Resolbahin din bago dumating yung September 23 ba yun? Yung pagbasa ng indictment. At ito ang nakakagulat mga minamahal na kababayan. Kung yung ICC rules and regulation, ngayon pa lang sila nangangalap ng mga ebidensya. Hindi ba? Ngayon pa lang sila nangangalap ng ebidensya at yung sinasabi nilang 30,000 na mga nawalang mga Pilipino sa EJK related to war on drugs. Tapos sabihin pa, baka malamang itinapon sa taal. Yun. Niling pa. Niling pa. Niling pa, sasabihin pa nila na yung issue naman na missing sa bungero ay Kaya kailanman itong administrasyon na to, di ho makakatanggap ng respeto to sa sambayan ng Pilipino. Mantakin nyo, ganun ho sila katindi ang saltik sa utak. Ganun ho katindi ang saltik nila sa utak. Mantakin nyo, yung mga missing sa bungero, ililink nila sa war on drugs. Kasi yun daw mga opisyal ng pamahalaan, yung mga pulis daw na kasangkot dyan sa issue na yan, sila rin daw yung mga kasangkot dyan sa war on drugs. Ito si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ganun daw kalakas. Ganun no, katindi ang pagiging kulang-kulang ng mga tornilyo sa utak ng mga ng mga opisyal nitong si Marcos Jr. Pareho lang daw ng mga pulis na involved din sa EJK. Mga taga-Batangas na pulis yan di ba? Samantalang itong pagkaso kay PRRD, sa Davao nangyari. Ito sa anong link dyan? Sabi ko, ito lahat talagang hirap na hirap silang magdugtong-dugtungin yung istorya para lang malito ang taong bayan. Ginugulo nila yung istorya, no? At ito ang maliwanag, mga minamahal na kababayan. Ang ating maestrado, ang Korte Suprema, naglabas na ng kautusan, di ba? Patungkol naman po dito sa impeachment, di ba? Ayun na nga mga kababayan, merong kumakanta sa background. Ang bottom line ho dito, talagang inabuso ng administrasyon na to ang kanilang kapangyarihan noong kinidnap nila itong si Tatay Digong at pinadala sa The Hague, Netherlands. Pati ang ating saligang batas, hindi na ho rinespeto nitong mga merong saltik sa utak na to at talagang pinagpatuloy ho nilang dinala sa The Hague, Netherlands itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po, Sir Jack. Saludo ako sa iyo. Mag-follow ho kayo dyan kay Sir Jack. Isa ho sa mga iniidolo nating iniidolong influencer. Hindi ho nagpo-promote na sugal yan. Pagka kasi yung influencer hindi nag-promote na sugal, check na yan automatic sa atin. Idolo na natin yan kaagad, di ba? Pero pagka nagpo-promote na sugal, kahit gano'n pa kasiksi yan, higa nga. Kahit ano pang patuwad-tuwad yan, hindi, mawawalan tayo ng gana. Bakit PH, nanonood ka ba ng mga ganon? Hindi ako nanonood. Dumadaan lang sa page ko. Kasalanan ko ba yun? Di ba?
Kahit ano pang pa-cute-cute niyan, di ba? Hindi, ika nga, ganyan sa atin yan, ganun sa atin yan. Pero pagka ikaw, ala Sir Jack ka, ala PH update ka, di ka nagpo-promote ng mga betting platform, mga sugal-sugal, nako, approve. 10,000% approve ka kay PH update. Pero pagka ikaw na, nako, sugal-sugal, wala kang mapapala dyan. Maraming salamat mga kababayan. Saludo. Mali natin Pilipinas.